Na-imagine nyo na din ba dati na mag-time travel? Anong panahon ang gusto mong puntahan? Pupunta ka ba sa hinaharap o babalik ka sa nakaraan? Pero kahit anong pilit natin, mukhang napaka-imposible itong mangyari dahil wala pang anumang katibayan na pwedeng mag-time travel ang isang tao. O wala nga ba? Tunghayan ang kwento ni Rudolph Fentz, ang taong sinasabing isang time traveler. At kayo na ang humusga kung sa tingin nyo ay isa itong katotohanan o isang kalokohan. Pero bago ang lahat, huwag kaligtaan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga notification ng susunod pang mga video. Kung mas trip nyo naman ng Facebook, ay huwag kalimutan na i-follow ang aming page para kayo ay maging updated sa mga i-upload ng mga video. Kami ay nag-upload ng 2 o higit pang mga video kada linggo. Tara na at ating tunghayan ang topic sa video nito. Isang araw, taong 1951, alas 11:15 ng umaga, ay nagtaka ang mga taong dumadaan sa isang lalaking nasa edad 20 pataas. Nakasuot kasi ito ng sinaunang kasuotan na pang 19th century. Ang lalaki ay mukhang nalilito at nawawala. Halata din sa mukha nito na wala siyang idea kung paano siyang nakatayo sa gitna ng kalsada. Hindi alam ng mga tao noon kung saan ito galing dahil ayon sa kanila ay bigla na lang itong lumitaw mula sa kawalan. Dahil sa takot ng lalaki sa mga taong nakikiusyoso sa kanya ay tumakbo ito, subalit nabundol naman siya ng paparating na sasakyan. Hindi siya nakasurvive at namatay siya ilang minuto pagkaraan siyang mabundol. Nang dumating ang mga pulis para mag-imbestiga ay hinalungkat nila ang kanyang bulsa para makilala ang biktima. Ang tanging natagpuan lang nila dito ay isang token para sa libreng inumin na nagkakahalaga ng 5 sentimo. Ang pangalan ng restaurant na nakalagay sa token ay hindi nila kilala. May nakita din silang resibo sa pagpapaalaga ng kabayo at isang pagpapahugas ng kalesa. Ang resibo ay mula sa isang stable sa Lexington Avenue. Subalit wala namang mga stable sa nasabing lugar ng panahong iyon. May natagpuan din ng mga lumang pera na nagkakahalaga ng $70. Isang business card na may pangalang Rudolph Fentz at address na 5th Avenue. Meron din sulat para sa taong ito at nakalagay ang address kagaya ng sa business card. Subalit ang date sa sulat ay June 1876. Ang nakakapagtaka pa ay ang lahat ng ito ay puro brand new. Walang ebidensya na ang mga ito ay tinago niya sa loob ng 75 years. Ang kasong iyon ay hinawakan ni Captain Hubert Rim na naka-assign sa Missing Persons Department ng NYPD. Pinuntahan niya ang address sa business card pero commercial firm ang nandoon at ang may-ari ng firm na iyon ay hindi kilala kung sino si Rudolph Fentz. Sa kanyang pagsisiyasat, ang pangalan ni Fentz ay wala din sa mga address book at ang kanyang fingerprint ay hindi rin matagpuan sa kahit saang record. Maliban pa doon ay wala din kahit isang tao ang nag-report tungkol sa nawawalang tao. Lalong nalito ang mga kapulisan. Hindi daw ba kaya ang lalaking ito ay gumagamit ng peking mga dokumento o dapat ay magpa-prank lang ito pero nauwi sa isang trahedya? Nagpatuloy si Rim sa kanyang investigasyon at nakita sa isang phone book ang pangalang Rudolph Fentz Jr. sa isang lumang telephone book noon pang 1939. Tinanong ni Rim ang mga taong nakatira sa address na nakalagay sa telephone book at doon ay nalaman niya na meron Rudolph Fentz na nakatira doon dati. Subalit nang mag-retire daw ito noong 1940 ay lumipat na ito ng tirahan. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang natagpuan nila ang byuda ni Rudolph Fentz Jr. sa Florida. Ayon dito ay namatay na ang kanyang asawa, 5 taon na ang nakakaraan. Ayon pa sa kanya, ang kanyang biyanan na lalaki na si Rudolph Fentz Sr. ay nawala noon pang 1876 sa edad na 29. Lumabas lang daw ito isang gabi para maglakad-lakad at magpahangin pero hindi na natagpuan pang muli. Nakita pa ni Rem ang lumang larawan sa album ng mag-asawa. Gulat na gulat siya nang makita niya na si Fentz Jr. ay kamukhang-kamukha ng taong nabangga sa Times Square. Ang buong pangyayari ay napaka-imposible para kay Captain Rem kaya wala siyang makitang magandang eksplanasyon sa mga iyon. Kaya nag-decide siya na wag na lang itong isulat sa kanyang report
at ang kaso ni Rodolph Fens ay hindi pa rin nasosolve hanggang ngayon. Subalit ang kwento ni Rodolph Fens ay nagpatuloy pa rin. Kaya nga noong 1972 ay binanggit din ito sa isang libro at article at sinabing isang malaking katibayan ng time travel. Noong 2000, ang magazine na Mas Ala ay nag-publish ng 6 na pahinga na article tungkol sa insidente. Kayo, ano sa tingin nyo? Isa ba talaga itong ebidensya ng time travel? Comment na. Nagustuhan nyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!